So, let's have our breakfast. Masarap siya. Sabi nila yung cinnamon daw dito sa Sweden is masarap. Masarap nga siya. Alam niyo yung sa doon sa IKEA, yung mga cinnamon doon. Parang gano'n yung lasa niya. Yung specialty kasi nila dito sa Sweden, guys, is yung mga cinnamon talaga. Ito naman, hot chocolate. Hot chocolate yung in-order ko kasi nagkape na ako kanina. Doon ako pupunta. So, anong ginagawa niyo? Tatampuhan sila. Hindi, may anak siya. So, parang family. May nakalagay doon sa baba kung ano ibig sabihin niya. So, maglalakad-lakad lang tayo. Ang linaw ng ang linaw ng tubig. Wala naman siyang mga isda. Ayan, may mga upuan. Tapos, siguro pag summer, siguro dyan sila lumalangoy. I think. No? What do you think, guys? O pwede ka din naman sigurong mangisda dito. Pero wala naman kasi ako nakikitang mga isda. Ayan siya. Tapos, yun yung train. Train station. Dito. Yan, doon. Train station yung banda. Okay, so ngayon nandito tayo sa tapat ng Gamla Station. Siguro pag summer, parang ito yung parang pinaka-beach nila dito. Kasi wala silang beach dito. So, pero pag winter, wala, tambayan lang. Napakalamig din naman kasing tumambay dito. Ayan guys, ang ganda. Actually, ang dito ang tahimik. Yung tahimik niya. Wala akong masyadong nakikitang turista. Kasi siguro, dahil nga bad weather, kaya dapat pagpunta mo ng Stockholm talaga summer. I think summer is the best. Best time na pumunta dito. Kasi pag winter, wala, sobrang aga siyang nagdidilim. Actually, anong oras na ba ngayon? 2:30 pa lang ng hapon, pero ganito na yung weather, guys. So, kung gusto mo naman mag-picture ng agahan mong gumising. Usok check. And ang gandang tumambay dito, Napakagandang tumambay dito, magduduyan-duyan ka lang habang ini-enjoy mo yung view. Pwede ka rin bumili ng kape mo or yung iniinom mo. Ang ganda. Maganda siya. Ganito pala ang Stockholm, Sweden. Parang yun yung mga bahay na parang nakikita ko sa Google. Pag nag-research ka ng mga things to do in Stockholm, Sweden. Parang yan yung mga bahay na nakikita ko. Actually, gusto ko din pumunta doon sa taas. Kaso slippery kasi yung daanan. Yan yung gusto kong puntahan. Yan, kasi pag umakyat ka dyan, kita mo buong Stockholm, buong city. Yun yung ni-research ko. Kaso, yan, lalakarin ko pa yan, pupunta pa ako doon, tapos wala namang katao-tao. Tapos slippery yung daan, paano pag nahulog ako dyan? Baka wala makita sa akin. So better, tambay na lang tayo dito. Ang ganda naman dito, guys. Sobrang ganda, grabe. Oh, parang napaka-European style talaga niya. So, nakabili na tayo. Binili natin. Bumili din tayo ng tote bag.
So, nakabili na tayo guys ng ating souvenir. So, nandito sa dito. Ayan. Ang ating souvenir. $40 lang to. 40 isang ganyan. So mga kano yung 40 mga dami din palang mga souvenirs dito. Tapos guys, nakabukas pa yung Christmas light nila. So Christmas pa dito. Ay, yung mga donuts oh. Ice cream, donuts. Sino mag-ice cream yan ng lamig-lamig? Ayan o. Lunch. O, yung mura pala dito o. Pero hanggang alas 2 lang. Dito sa bandang to maraming tao. So hindi ka mabuboy. Diba? Ang daming tao. May mga H&M. Yung reaction nila pag nabibidyohan yung mukha nila, parang ayaw nila nung ayaw nila naman na may nag-vlog. So what? May nakita ako sa map na meron palang Filipino store dito. So ngayon pupunta ako sa Filipino store. Maghahanap ako ng ewan kung ano yung pwedeng mabili doon. Pwede naman sigurong lutuin or baka may adobo sila doon guys. Ewan ko, pag nag-travel kasi talaga ako, mas prepared ko pa rin yung mga pagkain nating Asian. Although tumitikim din naman ako ng traditional food nila. Pero minsan kasi hindi ko gusto yung lasa. At saka mahal. Oo. Saka meron din naman sa Spain minsan kasi. Ayun, nakakatuwa. May nakita akong vlog ng Pilipinas. Yun na yun siguro yun. Ayun o. Ayun, may flag ng Pilipinas. Yan yung Filipino supermarket. Mga kabayan. Ayan, dito na po tayo. Tingnan natin kung anong tinitinda nila dito. Let's go inside. Ay, may buhay bawang sila. Hola. Ay, hello. May mga talagang product talaga siya ng Pilipinas. May gyoza din sila oh. Chippy, Nova, Cheese Ring. Parang gusto ko din bumili nito para ma-stock ako sa hotel para pag nagutom tayo. Ang mahal ng corned beef nila dito, Argentina, 62. Yung mga nakatira sa Pilipinas talaga. Ay, look, ano to? Smiling fish. So nakabili na tayo. Ayan o, ano nakalagay? Philippines ka. Philippines ka Asian market. So ngayon naman, pupunta tayo ng Co-op. Bili tayo ng mga ng rice. May rice sila doon pero sobrang laki. Sabi ko konti lang, ilang araw lang naman ako dito. Ayoko namang buhatin yung papunta sa akin. So ngayon guys, pupunta tayo ng Co-op para bumili ng mga lulutuin. Naghanap kasi ako ng Asian restaurant. Tapos may nakalagay doon, Philippines ka supermarket. Tapos 5 minutes lang siya, 5 minutes away kung nasaan ako. So
Yun, pumunta ako doon. Tapos naisip ko, syempre, 10 days tayo magta-travel. Hindi naman everyday kailangan mong kumain sa mga restaurant. So, yung nakuha ko naman kasing hotel, may kusina siya. So ngayon, bibili na lang tayo ng lulutuin. Tapos kakain na lang tayo doon. Ito na tayo guys sa Co-op. Ayan. Bili tayo ng kakainin natin sa hotel. So nakabili na tayo guys. Pupunta na tayo ngayon sa hotel. Papahinga muna ako saglit. Then kain. So nakabili na tayo guys. Ito na yung nabili ko. Bumili na rin ako ng babaunin ko sa friend kasi pupunta ako ng Malmo, Sweden. Here we go. Bumili na rin ako ng tubig. Bumili ako ng coffee. Bumili ako ng ano. Nasa kabilang direction pala ako. Ang layo-layo ko na naglalakad. Kala ko naman doon na yung ano ko. Mali pala din na ano ko. So kailangan kong bumalik. So dito yung kusina guys. Medyo maraming mga tao. So ito siya. Ito yung ating hotel dito sa... I know that. Hi guys, so it's our day 3 here in Stockholm, Sweden. But right now we are going to Malmo, Sweden. So yung train natin is 5:19 ng umaga. So anong oras na? Dito ay 4:45 na siya. So in 5 minutes lalabas na tayo. Pupunta na tayo sa train station kasi yung lakad lang naman doon ay I think 10 to 15 minutes. Pero para hindi tayo nagmamadali kasi hahanapin pa natin yung platform. So, pupunta na tayo guys. So, nakatulog naman ako ng 5 oras. Ayan. So, bye Stockholm, Sweden and see you soon, Malmo. Ayan. So, nakapag-impake na ako. Ito, ang laking bag ko. Grabe. Ito yung bag ko. Ito sa kalaki. Tapos, bumili na rin ako ng ayun, binili ko kagabi. Ito yung kakainin ko sa train kasi 4 na oras yung biyahe. At, ayan, meron akong tote bag. Dito ko nilagay yung mga bufan. Dito ko nilagay yung mga guantes ko. Tapos, extra kasi pag nilamigan ako. And then, bumili ako kagabi ng water. Hindi ko nakakita ano pala siya with gas. Ayoko naman, hindi ako umiinom ng water ng water with gas. So, ang nakalagay kasi dito naturale. So, ang pagkakaintindi ko parang natural, walang halong keme. So, buti na lang nagtanong ako dito. Sabi naman nila yung mga tubig daw dito ay maiinom. So, yung ano ko dito, yung ito pa yung water ko nung nasa train ako, yung binili ko nung pupunta ko dito. Nilagyan ko na lang siya ng tubig. So far masarap naman yung yung tubig dito sa Sweden, kaya no need naman na siguro bumili ako. Lagyan ko na lang to ulit ng tubig. So, 4:50 na, so maglalakad pa tayo. Sige guys, let's go! Bye! This is Stockholm, Sweden. Nag-enjoy naman ako kahit 3 araw lang ako dito. So far, maganda ang Stockholm, Sweden. At gusto kong bumalik dito sa summer kasi pag winter, wala talagang mapuntahan. Sobrang dilim, grabe. Hapon, parang tumambay lang ako doon sa tulay doon, tapos nagmuni-muni lang kasi parang nakatama din mamasyal kasi parang wala masyadong turista. Saka ang aga magdilim, 2:00 pa lang madilim na. So tara guys, see you! Paglalabas ka talaga ng hotel, kailangan mong i-double check lahat ng mga
kung may naiwan ka ba. Tapos titignan mo sa kama kung may mga naiwan ka bang mga charger, mga kung ano-ano. Kasi minsan sa madali natin, hindi na natin alam kung may mga naiwan ba tayo. For example, yung mga sabon natin, yung headset natin, double check natin yung bag natin, lalo na yung passport natin. Dito talaga ako kinakabahan, guys. Every time chine-check ko talaga yung bag ko kung andito yung passport ko. Kasi yung mga sabon or yung mga headset, okay lang yan. Pero pag yung passport, yung documents mo, na mahirap na. Kaya every time double check ko talaga yung bag ko. So, ganito yung aking bitbit. Grabe, no? Laki ng bag ko. Tapos may tote bag pa akong dala. Tapos may maliit ng bag. Dito ko nalalagay yung mga documents ko. Dito yung mga merienda ko sa train. Kasi 4 na oras yung biyahe. May tubig ako dito. Tapos may extra din akong jersey. Kasi hindi na kasya dito. Ito na ganyan ang bag ko, oh. Pero ayusin ko to pag nasa airport na ako. Ayusin ko to pag nasa... So, let's go, guys. Bye, Stockholm, Sweden. And see you, Malmo. Sa mga gustong mag-hotel dyan, okay naman itong nakuha kong hotel kasi may kusina siya. Pag nawala mo yung card mo sa gabi, lalo na pag nag-CR ka, ito yung reception nila. Walang tao. So, kailangan mo talagang maging careful. So, tapos na tayong umihi. So, sabi nila yung card daw, ilalagay lang naman daw dito. Lagay natin. Ay, paano ba to? Ayun lang, guys. So, tara na. At medyo late na tayo. Para mabilis tayo. Hindi ko alam kung saan dito yung So, naglalakad ako ngayon dito. Safe naman maglakad dito kahit umagang-umaga. Mag-alas 5 pa lang ng umaga. May mga tao naman pero safe naman dito, guys. Diretso lang ito. Papunta na siya ng Central Station. Papunta roon, ilang minutes lang naman. I think mga 10 minutes, nandun ka na. Pero much better kasi na hindi tayo naghahabol ng oras. Parang this place reminds me of Warsaw, Poland. Lagi din kasi ako napunta doon tuwing winter. Tapos, parang ganito lang din siya. Alam mo yung tapat nung malaki nilang tower doon. So, ayan, nakita nyo, 519, Norrköping, Linköping, Malmo. Number 11. Ano pa lang, guys? 5 pa lang, may 15 minutes pa tayo. So right now, bibili muna tayo ng ating kape, ng coffee. Sana mura lang, no? Tapos punta na tayo sa number ng ating train. Number 10, Spartan. Palagay dito 10. Asan yung 11 dyan? Doon. So papunta na lang ako mamaya doon. So magkape muna tayo. At magkano kayang kape nila dito? Kano yan? 51. Isang kape, guys, 51. Meaning nun, mga 4 euro. Hi. I just want one cafe latte. Yes, would you like stronger coffee? Sorry, ma'am? Would you like stronger coffee? Stronger coffee. Yes. No, it's normal. Something else? Can I also have this one? Canel
bowl. Can you make hotter? Extra warm? Yeah, extra warm, please. Something more? That's it. With card. Sorry? Do you want the No, it's fine. It's fine. Thank you. Nakabili na ako. So, nakagastos na naman tayo ng around 9 euro just for isang ganito. Tapos, isang kape. 'Di ba? Ito na guys. Yun ang number 11. So, hanapin natin yung number 5. Dito na tayo sa loob. Dito na tayo sa loob, guys. So, ito yung kape na nabili natin. Sabi ko, extra hot. Pero parang di naman siya sobrang mainit. Tapos, cinnamon siya. So, we have 4 hours na biyahe. Makakarating tayo doon. 5, 6, 7, 8, 9, 9:20. Ganon. So, hindi na siya ma-delayed katulad ng pagpunta ko dito na delayed. Pero, feeling ko naman hindi. Kasi nandito na ako sa loob ng train. Saka siguro pag unang train, hindi naman siguro sila madidelete kasi unang train pa lang. Kasi kung nakita nyo sa platform kanina, nag-start yung train ng I think 5:15 tapos sunod dito 5:19. So pangalawa pa lang to na nag-ooperate ngayong araw. Kaso yung seat number ko is 39 pero pabaliktad siya. Kaya lumipat ako dito sa kami katabi ako doon. Sana hindi ako palipatin mamaya kasi doon yung seat number ko, number 39. So, nandito ako sa number, ano bang number to? I think 45 ata. Oo. Tsaka, marami namang bakante. Sana hindi ako malipat. Ang init sa loob ng train. Patatanggal ako ng jacket. May sabitan naman ng jacket dito. Ay! Jag observerade dig sist nattåg 519 mot Malmö. Nakalimutan kong Så observerade dig sist maglagay ng tubig. Diba sabi ko kanina maglalagay tayo ng tubig. Yan. Kakamadali. Okay lang. Meron namang ano dito. May bar naman dito. Kaso 4 hours. Anong inumin ko? Hayaan na. Itutulog ko na lang. Saka may kape naman ako. ska senare tid åka till Köpenhamns flygplats Sagorna också på spår 1 med klockan 10:50. The couple minutes will arrive in Malmö, the final destination of this train. So we are here guys. Welcome to Malmö, Sweden. Hindi ako nakatulog. Nag-edit ako ng vlog. Tapos nag-sound trip lang. So andito tayo ngayon sa train station ng Malmö. Meron tayong photo. Kain. Sana ko pwedeng kumain mamaya. Pero ngayon kasi 10 AM pa lang. So parang sobrang aga pa para kumain ng rice.
Bait ng mga tao dito. So, this is the city center, guys. Lamig. So, we are here right now in Malmö, Sweden. Yung ano nila, central station nila. Tapos, parang matutip na akong kumain talaga. Gutom na ako. Pero, hindi ko kasi alam guys kung kakain na ako ng rice or breakfast muna. Siguro magmamakdo, Burger King, gano'n. Punta na tayo ngayon sa labas ng Central Station. Grabe na din. Madami din palang mga construction. Sa kanyang taxi nila kulay yellow. Diba sa sa Copenhagen. Sa Copenhagen yung taxi nila kulay black. Dito naman kulay yellow. Usok check. Malmo. Nakalagay Malmo. Chocolate fabric. Parang chocolate something. Ganon. I don't know. Oh, okay. Gusto yung dito, yung espresso house sa Sweden saka sa Denmark. Parang mas sikat pa siya sa Starbucks. Christmas pa dito guys. Ay, may KFC. Parang gusto kong kumain ng KFC. Oo, mag-KFC na lang tayo, no? Pero sana bukas na sila. Tapos mamaya tayo mag-rice. Yung mga nandito, mga Espanyol. Yung mga Spanish. Nasa likod ko mga Spanish. Sometimes kapag may nakikita akong Spanish, nagpapakap ako hindi marunong mag-Spanish. Parang, alam mo yun, yung para alam mo kung pag-uusapan ka ba nila. Okay, sabi ko, I'm from Philippines, ganyan. O nag-invento ako, minsan sabi ko, I'm from Iceland. Tapos, akala nila hindi ako marunong mag-Spanish. Para pag-usapan ka nila sa Spanish, maintindihan mo. Tapos, at the end, may na-encounter akong ganyan guys, nung nasa Poland ako. Nagpanggap akong hindi ako marunong mag-Spanish. Tapos at the end, sabi ko, taga-Spain ako. At marunong naiintindihan ko yung sinasabi nila. So, dito na tayo. So guys, mag-order na tayo. Mag-KFC muna tayo. Ito na guys, nandito. So, ito na guys ang ating in-order. Nag-order tayo ng ilang piraso ng manok. Dalawang piraso ng manok. Tapos ito, ang tawag dito, parang shawarma. Then fries. Hindi ko alam kung mag-isa lang ako dito guys, kaya pwede akong mag-vlog. Ang ganda ng view sa labas. As usual, wala naman tao. It's my second time here sa Malmö, Sweden. Kasi nung pumunta ako ng Copenhagen noon, pumunta rin ako dito sa Malmö, Sweden. Walang masyadong tao sa labas. Basta tayo, kakain tayo. May tao man o wala, kakain tayo.
In fairness, malambot yung manok nila. Kahit ano siya. So, ayun. Kakatapos lang natin. Bigla akong sinipon. Grabe, bigla akong sinipon. Kakatapos lang natin kumain sa KFC. So ngayon, kahit sobrang lamig, nanginginig na yung kamay ko. Tingnan natin kung anong meron dito sa Malmö, Sweden. As usual, walang masyadong tao dahil siguro sa lamig. Tapos alas 12 pa lang, padilim na ulit. 11:30 pa nga lang. Wow, ganda naman ito, oh. Parang ito yung old town nila. Yan. Ito yung old town nila, guys. Yan yung old town, Hedmanskagard. Tingnan natin sa loob kung anong meron dito. Wala, ganyan lang. Akala ko naman may something sa loob. Ganyan lang pala. Ano yan? Ba't ibang klaseng suso? Namimili ako. Anong belt mo? Ang cute na mga bata. Oh. Cute na mga bata. So dito, pwede kang uminom ng tubig. Grabe. Ang pangit mamasyal, guys, pag may hawak kang ganito tapos bag, kasi yung bus natin pabalik ng Copenhagen ay mamaya pang 2 PM. So yung time pa lang ngayon is 12 pa lang. So meron pa tayong 2 hours to explore the beautiful city. May nakita na naman akong pagkain. Alam mo, kakakain ko lang pero gutom ko. Pero yung gusto ko talaga rice. Wala na akong pakialam sa traditional food nila dito. Kasi the last time na pumunta ako dito, nasubukan ko naman na siya. Ay, mura lang siya, oh. 128. So parang 10 euro isa. Or 11 euro. Siguro, dyan lang tayo kumain mamaya siguro. Tapos, anong meron dito? Ayan lang, marami din silang bisikleta. English French. Ito yun, Taste House, Britain. Ang cute ng mga bike ng mga ano dito, mga bata. Bike yan ng mga bata. Pinalagay nila yung mga bata doon para hindi sila malapitan. Diba? Kung sa ano, sa malilit na bata, may kotsisito silang tinatawag, stroller. Dito naman, meron silang bike. Tapos yun yung, doon sila uupo. Lion bar. Feel mo talagang nasa European country ka, no? Kapag ganito yung mga lugar na pinupuntahan mo. Feel mo talagang nasa European country ka. Guys, I am here in Malmö, Sweden. The last time na nandito ako, 6 years ago, I think, or 7 years ago. Payat pa ako na. So, umiikot lang tayo, no? Wala yung mga restaurant dito. Kaso, walang tao. Siguro pag summer, puno ito. Ang cute naman. Nag-i-smile siya, tapos nung nakita ko, sumimangot. Ko.
Ang sungit. Ay, nagka-smile siya. Ewan ko, nakuha ng camera. Tapos nang nakita ako, sumimangot siya. Sungit yun. Guys, nagpipicture muna tayo dito. So, kain tayo guys. So, nagtutrip kasi ako ng may sabaw. Init ako ngayon sa Malmo Central Station. Ano siya talaga yung Vietnam? Sumasabot ng kasi. Lagi mo rin kasi. Lagi po. Kahit nasa labas ko na kasi hindi pa ako nag-vlog niya. Masarap. May bayad yung toilet nila. Pag nag-toilet ka, 10 crowns. So parang 1 euro. Paramihan ng toilet dito may bayad. Ano ba yan? Yamang-yamang bansa, pinapabayaran nila yung toilet nila. Ayan, nagbayad ako ng 1 euro for the toilet. Guys, ito na yung bus. Pero hindi pa yan yung bus ko. Papuntang Copenhagen kasi pupunta yan ng Oslo. Ito ako maghihintay. Guys, andito na tayo sa tapat ng bus station. So yung bus 30 minutes pa. Hindi ko alam bakit sobrang aga kong pumunta dito. 30 minutes pa ako maghihintay. Napakalamig sa labas. Sana nag-stay na lang ako doon sa pinagkainan ko. Naganap kasi ako ng charging station. Kasi hindi po pwede yung nandoon. Kala ko naman pwede. Kaya loobat ako ngayon. So, pagdating natin ng Copenhagen, same hotel yung kinuha ko. Doon pa rin ako mag-stay. Tapos, bukas ng umaga is yung flight natin papuntang Iceland. Ano pag na-experience na ba yung nagka-travel kayo, lagi kayong tumitingin sa bag nyo? Lagi yung chine-check kung andito ba yung passport. Kaya may mga times talaga na naglalakad ka tapos bigla mo na lang maisip, yung passport ko. May mga times din bang ganun kayo? So kasi may mga madalas kasi ganun, lalo pag madami akong dala kasi minsan sa sobrang sobrang kakamadali mo, hindi mo alam kung saan mo na ipatong yung mga gamit mo. Pero ngayon, mas naging careful na ako. Kasi lesson learned. Kasi pag nag-travel kasi ako, maraming nawawala sa akin. Nawawala yung GoPro ko noon. Nawala yung sapatos ko. So, best thing, kasi before, hostel lang yung pinag-iistihan ko. Pero, alam mo yan, habang nag-grow old ka, grow old. Habang, parang mas ayaw mo na nang may kasama. At magbayad ka ng medyo pricey. Pero, dati kasi nung kabataan ko, laki kasi akong hostel. Hostel yung may makasama kayo, 6 kayo doon, 8 kayo doon, ganon. Pero, ngayon, mas prefer ko na ako lang mag-isa. So, 20 minutes pa guys. Hindi ko alam kung papasok ako dito, magkakape na naman. Ayoko nang magkape. Kasi gusto ko kasi pag dating ko ng Copenhagen, idlip muna ako kahit mga 2 to 3 hours. Guys, mag-alas 2 pa lang dito pero grabe yung panahon. So depressing talaga. Parang hindi ko ma-imagine na titira ako sa ganito klaseng weather. Okay pa rin pala no, na nakatira ka sa Barcelona. Kasi yung weather doon kahit winter, sunny, hindi siya madilim. Pero dito sa mga Scandinavian country, talagang talagang madilim na. Oo. Guys, welcome back to Copenhagen. Dami nilang bike ko. So, pupunta tayo ngayon sa
tren. Ito yung paradaan ng bus. So, tara. So ngayon pupunta na tayo sa Central Station. Dito tayo sasakay. Sabi naman nila kahit saang train daw. So, ito yung train nila. Ang ganda. Ito yung hotel natin, guys.